So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, phone comparison na naman tayo ng mga iPhones and Androids sa pwede natin ma-purchase sa Green Hills. So ang topic natin is si iPhone 12 versus si Samsung Galaxy S22 Ultra. Ano kaya magandang i-recommend sa inyo na smartphone na pwede nyo mabili ngayong bare months? Tara mga J-Vlog, check natin. So ngayon ang topic natin is yung yung mga nagiging mabenta ngayon sa Green Hills, which is the iPhone 12 and the Samsung Galaxy S22 Ultra. I know magkaiba talaga sila ng experience when it comes sa user interface. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng option kung namimili kayo ng isang mag-affordable iPhone ba ako or mag-all in ako sa isang napakagandang Android device. So hopefully itong video na to ay makatulong sa inyo kung nagde-decide kayo between dito sa dalawang smartphone na to. Kasi yun nga, tulad ng sinabi ko, itong dalawang smartphone na to ay mabenta sa Green Hills. Kaya gusto ko sila i-compare sa isa't isa. Kung ano ba yung the best, kumbaga, di ba? So, syempre, sa baba tayo bibili ng mga legit na mga devices. Unang-una sa Maling Gadget Shop kay Ate Malin, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Net, and of course, ZMB Gadgets kay Ate Met. So, yung mga shops sila ay nasa description box. Check nyo na lang yan kung interested kayo mag-purchase ng mga legit iPhones and of course, Androids. And yun, pag-usapan natin yung mga release date. Si iPhone 12 ay na-release ng year 2020, si S22 Ultra ay na-release ng year 2022. So, syempre, mas advanced si Samsung Galaxy S22 Ultra. Pero yun nga, since advanced siya, expect nyo na mas affordable nga ang iPhone 12. iPhone 12 is a base model. 5G na siya, of course. At ang ano dito is yung presyo nila. Unang-una sa iPhone 12 for the 64GB, makakuha kayo niyang first low as 15,500 to 16,000 pesos, 128,18,500, tapos 256 is 20 to 21,000 pesos. So, ganun yung range ng iPhone 12. S22 Ultra for 128GB is 25,500 pesos. 256 is 27 to 28. 512 is 29 to 30,000 pesos. So, yun mga ka-J-Vlog, kung mapapansin nyo, yung presyo nila, medyo malayo talaga. Pero, syempre, bibigyan ko kayo ng idea kung mag-affordable iPhone ba kayo or dito kayo sa merong jump pack na specification ng Android na magdadagdag kayo ng konti. So, unang-una nating pwede i-compare dito is yung storage na 128 and 256 kasi wala namang 64GB ang S22 Ultra. So, disregardan natin yung iPhone 12 na 64GB. So, 128GB is 18,500 for the iPhone 12. Tapos, 25,500 for the S22 Ultra. So, nasa 7,000 pesos yung kanilang price difference na hindi naman ganun kalayo, di ba? So, for 7,000 pesos, magde-decide kayo niyan. Ano ba? Mag-iPhone 12 ba ako or magdadagdag na ako? Mag-iipon pa ba ako ng 7,000 pesos para sa S22 Ultra? Okay. Unang-una sa specs. Siyempre, when it comes sa display, di hamak na mas maganda, mas advanced ang S22 Ultra dahil siyempre meron siyang mas malaking screen, curve, dynamic AMOLED, and 120Hz screen refresh rate. Compare sa iPhone 12 na notch. Good news, OLED naman. Ito yung first ever base model ng iPhone na naka-OLED display. So, OLED, 6.1 inches, at sorry to say, 60Hz refresh rate. Even the iPhone 16, may balita na 60Hz refresh rate pa rin. Oh my gulay, di ba? Sana naman, Apple, ginawa nyo ng 120Hz. Hindi natin alam. Meron lang rumors yan na 60Hz pa rin ang mga base model. Hopefully, hindi na. Kasi 120Hz is, yan talaga yung the best option for a smartphone na ganito yung mga presyo na sobrang mahal, di ba? Snappy screen, kumbaga. 60Hz refresh rate, na lang yan, di ba? Mga old school na yan na mga presyo na 3,000 pesos, acceptable pa. Even 5,000 pesos nga, naka 9Hz screen refresh rate. So, yun, mali lang natin. Pero when it comes sa iPhone 12, syempre, dating di pa naman uso yung mga matataas sa screen refresh rate ng year 2020. Kaya, 60Hz refresh rate dito sa iPhone 12. Pero dito sa S22 Ultra, syempre, 120Hz screen refresh. So, display, clear winner dito, of course, si S22 Ultra with more better display, more premium display. Pero ito naman na maganda sa iPhone 12. Sa iPhone 12, smaller display, OLED. Tapos, syempre, since maliit siya, mas maganda yung pixels per inch niya kasi smaller screen size, kumbaga. So, OLED is okay. Napaganda niyan. Very vibrant din. Pero, yun nga, mas may enjoy nyo maglaro, manood sa S22 Ultra.
Next is sa chipset. The chipset is 2 years apart nga sila. The Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset versus the Apple A14 Bionic chip. So, ang magandang balita naman sa dalawang smartphone na to is supported pa sila ng mga latest iOS nila or latest One UI nila, di ba? Don't worry, kahit ano man dito sa dalawang smartphone na bibili nyo is still support pa to na matagal sa kanilang mga OS updates. Pero when it comes sa chipset performance, syempre kung i-compare mo yung Snapdragon 8 Gen 1 sa Apple A14, kasi to be honest, sa game test ko na itong dalawang smartphone na to, when it comes sa performance, parehong maganda naman yung kanilang gaming performance eh. Parehong snappy, parehong kaya mag-handle ng mga heavy games. Kaya when it comes sa chipset, syempre, clear winner sa S22 Ultra kasi mas advanced siya, mas 2 years ahead siya when it comes sa chipset. Pero when it comes sa performance, kaya namang humabol dyan ng iPhone 12. Kaya don't worry, pag pipili niyo yung iPhone 12, mabilis din naman yan, maganda rin ang performance sa gaming. Next, sa battery. Ito, hands down, panalo S22 Ultra compare sa iPhone 12. iPhone 12, marami na rin ako nakikitang comments and syempre na nakagamit na rin ako ng iPhone 12. Mabilis talaga sila malobat. Expect nyo na po yan mga J-Vlog. Dahil ang battery lang ng iPhone 12 is 2,800 mAh or 800 plus mAh. Compare sa S22 Ultra na 5,000 mAh. So, napakalayo nung kanilang difference sa battery. Kaya expect nyo, clear winner dito sa battery sa S22 Ultra. Maraming nagtataka, bakit daw ang bilis malobat ng iPhone 12 nila? Tapos, mataas naman yung battery health, 90 plus, 100 plus, nasa 88 pa naman. Yun nga, parati ko sinasabi mga J-Vlog, parati yung titignan, pag bibili ng smartphone, lalo na ang iPhone, is parati yung tignan yung battery capacity, not the battery health. Kasi sa capacity tayo pa rin magbe-base kung gaano katagal malubat ang smartphone nyo. Lahat po ng iPhones nagsisimula yan sa 100% battery health na iba't iba po ang mga battery capacity. So, yes, optimize si iPhone 12 nung lumabas, nung siya yung pinaka-latest na iPhone. Pero parati nyo ugaliin na 4 years na siyang na-update. Ibig sabihin, 4 years na rin nadadagdagan ng mga features sa mga bagong OS na nagre-record din ng battery consumption. So, yun. When it comes sa battery talaga, expect nyo na sa iPhone 12 na mas mabilis siya malobat compare sa S22 Ultra. Next is OS. iOS versus Android. Ito, malayo talaga difference sila. Malayo ang experience sila sa isa't isa. Kaya ako, syempre, gumagamit ako ng Android, gumagamit ako ng iOS para hindi na ako sumakit ang ulo. Para alam ko rin yung mga experience when it comes sa para alam ko rin yung user experience. Ang Android ko is Samsung. So for me, kung ako tatanungin, definitely both naman ng OS ay napakaganda. Napakaganda ng mga OS nila. Including the Samsung Galaxy S22 Ultra. The Samsung Knox is very secure. Yan yung pinagkakatiwalaan ko talagang OS din na Android is Samsung. Lalo na yung Samsung Knox sila. Very secured yan mga J-Vlog. At iOS, syempre, very secure din yan. Sila rin yung isa sa merong malakas or very secure na OS sa mobile device. Kung pipili kayo, baga iOS ba ako or Android? Definitely yung iba kasi, mas prefer yung Android. Marami rin talaga magpe-prefer ng iOS. Kasi syempre, marami rin magpe-prefer ng iOS, pero minsan is, medyo expensive ngayong iOS compare sa Android. Kung yun nga, kung gusto nyo makakuha ng mas cheaper na iOS na magandang performance, syempre, iPhone 12 is good option na yan kasi siya yung first ever 5G nga. Kasi compare mo sa iPhone 12 na 4G na hindi na future-proof ang niya ng connectivity, sa iPhone 12 future-proof yan kasi 5G na. So, iOS and Android ko ako pagpipiliin, definitely ako kasi all-rounder ko is iOS device. When it comes sa editing ng mga thumbnail, editing ng videos, for taking vlogs, for using for recording videos, for recording audio, all-rounder ako sa iOS. O kumbaga, Apple ecosystem talaga ako. Sobrang dali pag naka-Apple ecosystem ka, lalo na pag lahat ng device na ginagamit mo for editing is iOS. I know Samsung can do that din naman sa kanilang mga devices. Pero ako tatanungin, mas okay sa akin ang iOS
kumbaga. Yun nga lang talagang pinaka-problem sa mga sa mga base model ng iOS, battery lang talaga. Kung inayos na ng Apple yan, definitely mas magiging ahead siya sa mga Android kung maayos ang kanilang mga battery, di ba? Na sobrang tagal nilang malubat. Pero when it comes sa camera, syempre clear winner dito sa camera si S22 Ultra. Support ang 8K. Ito kasi si iPhone 12, very basic lang naman ang ginagawa. Pero sa basic na yan, is maganda naman yung photo quality and video quality na mapoprovide niya. So ito yung side-by-side comparison ng S22 Ultra at iPhone 12. So syempre kung makikita nyo naman overall build quality, napakalaki ng S22 Ultra compare sa iPhone 12. Ayan sila. So side is pareho namang aluminum yan. And dito, tingnan nyo naman sa camera. Napakalayo ng camera nila. Ayan, dual rear camera. Tapos, sa Samsung, tingnan nyo, daming camera dito. Matte glass versus glossy glass. Tapos, yung frame glossy sa S22 matte sa iPhone 12. Tapos, yan, sa right side, nandito yung power button sa S22 Ultra at sa iPhone 12. Tapos, nandito yung volume rocker ng S22 Ultra. Sa taas naman sa S22 Ultra ay nandito yung kanyang microphone. Sa left side, nandito lahat yung ganap sa iPhone 12 ring and silent toggle and volume rocker. Tapos yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone Type-C sa S22 Ultra, Lightning sa iPhone 12. And syempre may S Pen tayo sa S22 Ultra. And nandito yung SIM tray niya. Sa iPhone 12, ayan, speaker grills. Pagdating sa display, syempre napakalayo nung kanilang difference. Panalong-panalo sa display ang S22 Ultra, mga ka-J-Vlog. OLED versus AMOLED, pero curved display na malaki yung screen. Merong 120 Hz screen refresh rate compare sa iPhone 12 notch and 60 Hz refresh rate. So, and syempre when it comes sa display, panalong-panalo ang S22 Ultra compare sa iPhone 12. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between the iPhone 12 and the Samsung Galaxy S22 Ultra. So, syempre dito sa ating phone comparison, clear winner po si S22 Ultra. Pero yun, sa mga nagde-decide, bumili ng smartphone nila na ganitong kamahal na mga presyo sa first ever decision, sa mga decision nyo na ano ba, saan ko ba gamitin yung hard-earned money ko? Sa iPhone 12 ba na makakamura ako na iOS device? Or mag-all-in pa ako, mag-iipon pa ako para sa isang napakaganda at napakasulit at very powerful na Android smartphone, the Samsung Galaxy S22 Ultra. So for me, kung talagang, tulad nga sinabi ko ito, OS nila is completely deep. Yung OS nila is sobrang magkaiba yan. Pero kung sa smartphone device lang talaga ang inyong focus or mga features, kung yan lang talaga sagad na pera nyo, meron naman ding option na mga Samsung na mas mura, kumbaga. Like the S22 and S22 Plus. Kaya kung yun ang option nyo rin na mas cheaper, kung cheaper iOS naman ang kukunin nyo, iPhone, tulad nga ng sinabi ko, iPhone 12 ay okay naman yan. Magagamit nyo yan ng matagal pa. Battery lang kalaban nyo. Pero yun nga, kung meron naman kayo, kung gusto nyo pa mag-ipon, is pwede rin naman tayo mag S22 Ultra na meron mga gandang features pa na mo-offer, support pang 8K video recording at mas magandang display. Yun nga, sa akin, kung ako pipiliin ko sa dalawang smartphone na to, makakatipid ako sa iPhone 12 or dito ako sa S22 Ultra. For me, kung specs talaga habol nyo, go for the S22 Ultra. Again, kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, doon lang tayo sa mga binavlog nating shop sa Green Hills, kay Ate Mayet, CMB Gadgets, kay Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories, and of course, kay Ate Malin Gadget Shop. Yung mga link sila nasa description box, check nyo na lang, sabihin nyo na panood sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount ang ibibigay ng mga shops na yan.